About dito sa issue kay VP Sara na sila nga sabi nila ipapa-impeach daw. May plano silang i-impeach si VP Sara dahil doon sa confidential funds. Because it's so funny. Ano sa tingin mo bakit ginigipit nila si VP Sara ngayon ng Congress? Mali yan. Ito mga idol, isang doktor at isang UP professor sa Diliman University naglabas ng sama ng loob at yung impeachment na laban kay VP Sara Duterte ay pinagtawanan lang niya mga idol. Naglabas po siya ng sama ng loob sa gobyerno mga idol. Pakinggan po natin mga idol ang lahat ng sasabihin ni Dr. John Hermosissimo, UP Diliman Professor. Ang video ito mga idol ay post ni Kuya J. Kuya J, pahiram mo na yung video mo. Isishare lang po natin. About dito sa issue kay VP Sara na sila nga sabi nila ipapa-impeach daw. May plano silang i-impeach si VP Sara dahil doon sa confidential funds. Because it's so funny. Ano sa tingin mo bakit ginigipit nila si VP Sara ngayon ng Congress? Mali yan. Dinidistract lang nila ang taong bayan kasi ang administrasyon nila incompetent. Ang lower house, mali. House of Representatives, people there who are playing their ignorance, shame on you. Anong nagawa? Flood control, mga funds na yunatan. Yung mga ayuda, sir. Yun ang ayuda. Ayuda is a wrong way of making people dependent ginoon tuloy sa About dito sa issue kay VP Sara na sila nga sabi nila ipapa-impeach daw. May plano silang i-impeach si VP Sara dahil doon sa confidential funds. because it's so funny. Why impeach somebody? Nasa Supreme Court na nga yung issue dyan na hindi naman COA already cleared her. The Supreme Court cleared already the President Duterte of any accountability. Kamalinis na. The Congress people, especially that hypocritical Wadcom Kuno, it's very clear they're making a circus out of it. At to Sara Duterte, bakit COA cleared her and then may nag-complain? So there's a Supreme Court case. Now it's sub judice already. You cannot even speak about it. That's why Sara Duterte is quiet about it because it's under litigation. And then Congress, because the people do not know about it, they take advantage of that. Mali ang lower house, mali. House of Representatives, people there who are playing their ignorance, shame on you. That's not the republic which I long for. Remember, in the Greek conception of democracy, it's Plato's the Republic. Have you read Plato's the Republic? It's not just once every 3 or 6 years we vote. That's democracy na. Pagkatapos, kameme na. Wala nang power to speak up. Democracy is you could speak up. You have freedom of speech. Huwag kang matakot. Wala ka namang ginawang mali eh. That is democracy. Ngayon, ang democracy nila in the West, for instance, or even in other countries in the world, it is already fascism, right-wing. Ginawa nilang fascism ang democracy. Kung saan ipwersa ka, i-cancel ka because you are speaking the truth. That's not democracy, that's fascism. Right-wing alliance with big corporations, including big pharma. That's wrong. You need to get re-educate holistically. Hindi kailangan maging religious. No. Spiritual, yes. Hindi lang tayo sa rites and rituals. Our belief system, because colonized tayo by Spain. Yung mga ayuda, sir. Yun lang the ayuda. That is democracy. Ngayon, ang democracy nila in the West, for instance, or even in other countries in the world, it is already fascism, right-wing. Ginawa nilang fascism ang democracy. Kung saan ipwersa ka, i-cancel ka because you are speaking the truth. That's not democracy, that's fascism. Right-wing alliance with big corporations, including big
wrong. You need to get re-educate holistically. Hindi kailangan maging religious. No. Spiritual, yes. Hindi lang tayo sa rites and rituals. Our belief system, because colonized tayo by Spain, then America, rock and roll. Kaya hindi mo may spelling minsan. Where is the Filipino culture, our national identity? So from which we can develop nationally. Hindi lang tayo kapit, din na American system, not even China system, which is relatively better. We have to develop our own model. The path of development, our own statecraft. Develop our own model of development. Peace through development. At tama naman ang China, win-win cooperation. Bakit tayo pangayan over something we can, in bayanihan way, we can cooperate collectively. So get involved, people, in your own ways. Social media, blogging, or even in school. When I was teaching in university, at the state university, premier state university, I encouraged my students about this thing. Some people couldn't understand. I was teaching chemistry, but already I was also teaching about awareness. May I know, sir, what university are you teaching? Oh, the Premier State University. Alam na nila yun. Is that UP? Diliman yan, ha? UP Diliman. So anyway, I'm not self-aggrandizing. I'm just saying from experience, from my own understanding, which is hopefully enlightened, will help also enlighten you. So when I was in university, I mentored, not only taught, I mentored students. So outside, as a private sector, even in my entrepreneurship, social entrepreneurship, I mentor people what's the right way. Yung mga hindi nagbabayad, magbayad kayo sa mga utang ninyo. Tinulungan kayo to microfinance, learn to pay up also. Kasi hindi naman yan rights and privileges. There's duty and responsibility of each citizen. And then don't forget Dr. Jose Rizal. Pati si Andres Bonifacio, sir. Lapu-lapu. Ibalik natin yung sanity sa Congress, sa pamayanan. Even our parents, minsan kung kulang sila ng kalaman, i-guide natin, tulungan natin ang mga magulang natin. And then our neighbors, we help each other, enlighten them. Hindi yung selfish, kanya-kanya lang na maski magkapitbahay hindi nag-uusap. Komunidad ba yun? Sir, tanong ko lang, sir. Ano sa tingin mo bakit ginigipit nila si VP Sara ngayon ng Congress? Mali yan. Dinidistract lang nila ang taong bayan kasi ang administrasyon nila incompetent. Anong nagawa? Flood control project, mga funds na yun nataan. Mga ayuda, sir. Yun lang, the ayuda. Ayuda is a wrong way of making people dependent noon tuloy sa gobyerno. Ang nakatanggap, kung sino man yun, matikila, may dignidad sila. Sabi ni Senator Nicky Cositeng, ang fishermen, ang mga magsasaka, sinasabi nila mismo, hindi yan ang kailangan namin na ayuda. Kailangan namin magbigyan namin ng dignidad. Ang dignidad, nakukuha sa tamang edukasyon, tamang hanap buhay, tamang pag-iisip, tamang pananalita, at tamang paggalaw. Hindi lang tayo magkakaisa. So yun mga idol, narinig naman po natin yung saloobin ng isang professor ng UP. Talagang dismayado siya mga idol sa pangyayari ng bansa ngayon. Yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, pinagtatawanan lang niya mga idol. Alam niya mga idol na yan ay politika lang. Kaya talagang sumama ang loob niya sa gobyerno mga idol.
Talagang masama ang loob niya, kaya siya siguro naglabas kanyang saloobin. Sabi mga idol, sana maraming makakarinig nito para yung mga taong nagbingi-bingian o nagiging bingi sa pangyayari ngayon o naging bulag-bulagan sa pangyayari ng bansa, ma-realize nila kapag napanood nila itong video na to. Na mismong professor, alam niya na hindi maganda ang pamalakad ng bansa ngayon o ang kalagayan ng gobyerno ngayon. Kaya pakishare na itong video mga idol at pakilike mga idol. Kaya kung bago lang po kayo sa channel ko mga idol, huwag sana kalimutan mag-subscribe mga idol at pakiclick ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video. Solid po tayo dito mga idol, solid po tayo. So yun lang mga idol, ingat kayo. God bless po sa inyo mga idol. Peace po tayo mga idol.